Helping Filipinos from Philippines to United Arab Emirates. Tanong mo, Sasagutin namin yan. yes. So, isa na naman pong mga katanungan or isa na naman katanungan na na-receive namin sa YouTube at ating sasagutin. So, kanino na galing to? Galing to kay @Wigeline Zorilla. Hi, Ms. Wigeline Zorilla. So, thank you so much pala sa panonood ng YouTube namin. At ngayon, so solusyonan natin kung ano ba ang Problema niya. yes, ano yung kanyang concern. Ito yung, may employer ako, pati visa. Okay? Pero di ako nakakuha ng OEC. Kasi walang polo letter. Okay. Thank you, Ms. Zorilla, again sa pag-comment nito. So, marami na naman makaka-relate ng mga kababayan natin ang ganyang may mga problema. Gusto ko lang tanongin, ano ibig sabihin ng polo? Hindi, yun nga, mali lang yung pagkakaano niya. Kasi minsan, hinahanap nila maybe verification from polo. Kasi pag walang verification, wala sila makukuha. Pero ano ba yung ibig sabihin ng polo? Polo is Philippine Overseas Labor Office. Yon. So ngayon, iniba na siya, hindi na siya polo. Hindi na polo ngayon. MWO na. Which is Migrant Workers Office. Yes, you're right. So ngayon, Miss Zorilla, kung ikaw ay nasa Pilipinas at meron ka ng employment visa, so meron ka entry permit. Yun. Kasi yun yung binibigay ng mga employer na nandito pagkatapos ibibigay doon na nasa Pilipinas para makalusot daw sa immigration. So akala nila, pupunta lang bisa sa immigration, bibok ng ticket, pas akala nila makakalusot. Hindi nila alam kasi once na nasa immigration ka na, kailangan mo pa rin ng, alam mo yung pinaka-importanting document dito is OEC. Yes, so yun nga yung problema niya. Hindi nga daw siya makakuha ng OEC. So, Ms. Zorilla, paano nga ba kukuha ng OEC? So, kung nandiyan ka sa Pilipinas, pupunta ka dito, so kakailanganin natin ang anong process? Kailangan natin ng direct hire process. Yes, it's gonna be through agency. So, kakailanganin nyo kami. So, ang unang-unang gagawin dito, kung papanoorin mo ibang vlogs, ganito kadalasan yung problema ng ating mga manonood na nasa Pilipinas na may employer na gusto pumunta dito sa United Arab Emirates. So, ano mga documents ba muna yung kakailanganin natin? Ang kailangan natin documents is para sa mga employer muna. Yes. Kailangan natin ng trade license, Yes. Emirates ID ng may-ari na employer, at saka syempre yung passport, Yes. at saka syempre picture ng office Yes. ng kahit ilan to. Basta mapakita na may office sila. Yes. Kailangan din dyan yung visa. Ang visa. Kailangan syempre yung mga personal details or yung mga details ng company like yung mobile, yung email, tapos yung e-jari. So, yun nga, connected to sa photos Yung of the e-jari office. is baka hindi naiintindihan ng mga Tenancy kababayan contract. natin. Ito yung tenancy contract na nagpapatunay na may photos ka nga ng office. So, ikaw ay doon ang office na nag-office. Di ba? Doon sa lugar na yun. Yes, so that's what we call e-jari or tenancy contract. And also, once we have all these documents po, kailangan nating gumawa ng job order and recruitment agreement to be submitted to Consulate. yes, or to be specific, sinabi natin na MWO, which is Migrant Workers Office. Yun yung MWO kasi, dito yan ang gagaling sa UAE. Yan yung Philippine Consulate dito sa Dubai. Yeah. So, yung MWO is naka-located dito muna kasi all the process will be here in United Arab Emirates. Kailangan mo na i-verify ni MWO or ni Consulate yung company kung talagang legit ba or hindi. So, magkaiba yung process doon sa Abu Dhabi at magkaiba yung process dito sa Dubai or sa Northern Emirates. So, I know it's one Philippine consulate, Philippine government, pero magkaiba yung process nila. So, ang process dito, pag nagawa na natin yung job order and recruitment agreement dito naman kay Philippine Consulate is, sasabit natin yan. So, pag nasabit na natin kay Philippine Consulate, it will take 7 to 10 working days para ma-approve. So, once approved Madaming kasing madaming nalilito sa pag-process itong ginagawa natin. Direct hire process. Oo, direct hire process. Madaming nalilito na dito tayo sa in a legal way. Kumbaga parang, for example, ako yung employer, may gusto kong kuhanin sa Pilipinas, tapos binigyan kita ng employment visa, akala nila, ganun-ganun na lang yun. Kaya nga. Diba? Kaya, ang problema ni Ms. Zorilla is yung pagkuha ng OEC. Kasi once na binigyan sila ng visa, kailangan may OEC ka. That's the most important documents na ipipresent nila doon sa immigration. Kasi pag wala yun, Ms. Zorilla,
wag na kayong tumuloy kasi ma-offload kayo. Ang ginagawa nga ng iba is para magto-tourist visa, pupunta sa ibang bansa kahit may employment visa. Actually, hindi sila pwedeng bigyan ng dalawang visa at the same time. Like tourist visa at employment visa. Alam ko ang tawag dyan. Oh. Ang ginagawa nila is magko-cross country. Yes, magko-cross country. Pero back muna tayo dun sa sinasabi natin kanina na pag na-approve na kay consulate, papadala naman natin sa Pilipinas para doon naman sa POA processing. Kasi pag nadala na natin sa POA processing, doon na makakakuha ng OWA, OEC at PIDOS, which is the most important documents. Pero dapat physically fit ka rin, Ms. Zorilia. Okay, so back tayo naman doon sa sinasabi ni Mark para hindi tayo pa jump. So sa sinasabi naman ni Mark, kasi yung iba, kunyari mo, meron na employment visa sa Pilipinas, pagkatapos pupunta dito, so ma-offload ka ngayon sa immigration sa atin kasi hanapan ka nga ng OEC. Pero ngayon, dahil gusto mo makapunta at hindi mo, for example, kami nakita, hindi mo pa alam yung direct car process, ang ginagawa ng iba, magto-tourist ngayon sa Hong Kong. Ibang bansa, yan, ibang bansa. Sa Hong Kong, Singapore, Malaysia. Siyempre, yung mga kababayan natin, iniiwasan nila yung Pilipinas immigration para akala nila ganun-ganun lang yon. Pero, siyempre, merong disadvantage din. Ano ang disadvantages? I mean, kumbaga, kung, for example, hindi sila nakapag-travel sa ibang bansa, wala silang travel history, pupunta sila ng Hong Kong. Pag pupunta sila ng Hong Kong, tapos pupunta sila ng Dubai, may offload pa rin yun. Hindi na natin pwede pag-usapan yung pa-Dubai noon kasi doon pa lang din sa immigration sa Pilipinas ma-offload. Pero back tayo nga doon sa sinasabi ko kanina na ang gagawin nga niya is pupunta siya sa Singapore pero may visa na siya sa United Arab Emirates. Tapos na-offload na siya. Kumbaga, may history ka na ng offload, hindi ka na pwede makalabas ng bansa. Kasi syempre, pag-iisipan ka na nun ng immigration natin sa Pilipinas. At saka, may record ka na kasi doon sa immigration sa atin. So, pag ginawa mo yun, ano ka pa, masasayang lang yung pera, masasayang lang yung visa. So, wag mo nang gagawin, magtutourist ka going sa ibang bansa. Kasi hindi na mag-work yan, especially kung na-offload ka na. Okay, so ang pinakamahalaga, ang pinaka dapat gawin, kasi binibigyan nga kayo ng sleep, binlag din namin ni Mark yun, which is, pag na-offload ka, either may tourist visa ka or may employment visa ka nakalagay doon, it's either tourist visa with affidavit of support or else working visa with OEC. Pero nakalagay kasi doon sa inanungan natin, binasa natin nakaraan na kailangan ng verification ng contract. Para magkaroon ka ng OEC. Pero yun nga kasi yung magulo. Na parang pag tinignan mo lang doon, sinabi sa'yo sa papel na verification of contract. So ngayon, sasabihin mo sa amo mo, okay, pa-verify lang ng contract sa Pinas. So there's a certain process to do that verification of contract. Hindi yung pag na-verify lang contract mo, akala mo ganun lang. Pag pumunta siya sa consulate, sasabihin, kailangan ng agency sa Pilipinas or kailangan kami na magka-process dito muna. Pagka-process namin dito, doon naman dadali namin din yun sa Pilipinas. So doon pa lang makakakosa, may haba-habang process. Gano'n pa katagal ang proseso nito in total bago siya makarating dito? Kung magpapaprocess ka sa amin para magkaroon ka ng OEC, OWA at saka kumuha ka ng PIDOS, more likely 1.5 months. Yeah, pero most of the time ngayon, actually mas mabilis sila nasa 1 month. Pero nga, lately kasi ang nangyari na hack daw yung government website. So medyo bumagal siya. But I hope maging okay na yung government website natin kasi hindi makapag-release ng OEC. So, yung sinasabi mo ngayon na walang polo letter, wala talaga silang ibibigay ng polo letter sa'yo. Kasi ang sinasabi ng polo letter is yung verification of contract na dito manggagaling at doon papadala sa Pilipinas para makakuha ka ng OEC. So ngayon, ang una-una mong pwedeng paggawa sa amin, Ms. Zorilia, is pakausap sa aming employer. Kasi minsan naguguluhan sila kung paano nga ba talagang gagawin. So para mapaliwanag namin sa kanila the whole process and all the questions that they will having, so sagutin namin lahat ng mga katanungan na employer muna niya. For example, you have an employer, kami na yung kakausap dun sa employer mo kung paano yung mga process na gagawin natin. Kasi meron kaming mga kailangan na documents sa employer mo para makapunta ka dito sa United Arab Emirates. Yes, tama naman yun. At kasi
syempre gagastos at gagastos din dito sa employer sa pagkuha sa'yo. So, may placement fee, ikaw, pero most of the time kasi pag employer na yung kukuha sa Pilipinas at sila na talaga yung parang kumuha ng tao, most of the time, sa employer ang nagbabayad. Pero depende pa rin yun sa usapan ng employer. Kasi may mga employer na ayaw talaga magbayad. Tapos, yung iba, si employer ang pinagbabayad. Which is, kung malaki naman ang sweldo, it's a win-win situation lang. So, okay din siya. Pero, ito, kami ang mga process na may skilled worker. So, as long as hindi nani, so pwede namin i-process yun. Doon sa skilled. Pero kung nani naman kayo, pwede naman din natin i-process. Pero doon naman siya papasok sa tadbir. Tadbir. Oo, sa tadbir. Kasi actually, pag tadbir, medyo malaki-laki yung gastos doon compared sa Like mga skilled. may tanong ako. Like how much? For example lang. Like how much? Nasa, kunyari mo, bago pa lang sila, nasa 15,000 dirhams yun. Dirham sa pinag-uusapan Wala pa niya. doon ang visa. Ah. So, ganun. Pag nani. So, medyo masakit sa ulong process na nani. Kaya kami, yung pinaprocess namin, most of the time is skilled. Pero, kasi ang mga employer, pag nalaman nila kung magkano na yung gastos, doon na sila parang, oy! Alaki pala ng gastos nito. Which is, magastos po talaga mag-hire ng tao sa Pilipinas. Pero ikaw, kung talagang gustong-gusto mo makapunta dito, Ms. Zarilia, sayang may employer ka na. Meron ka ng employment visa. So, kausapin na yung employer niya. Oh. Yes. Meron akong suggestion sa kanya na, tama ka naman. Kausapin niya yung employer niya, tapos, depende na yun sa pag-uusap nila. Kung sasagutin naman niya, edi, malay mo, sabihin ng employer kapag nagkausap sila, na salary deduction na lang. Parang ganun. Depende nga yun sa pag-uusapan nila. Pero, yun nga, maging ready lang sa gastos kasi talaga may placement fee, may mga fee dito sa consulate. Tapos, ayun. Pero, pag sa amin naman kayo magpa-process, 100% sure na makakarating kayo dito sa United Arab Emirates. Pero meron lang kami dalawang reasons na hindi kayo makuha. Ito sa tao naman, to sa tao sa site. So, it's either, kasi may medical kayo sa Pilipinas, either unfit kayo. Unfit. Ibig sabihin ng unfit is? Meron kayo, for example, HEPA, HIV, TB, kasi kahit madala namin kayo dito, kunyari mo nakalusot, pero hindi namin papalusutin actually kasi bawal talaga yun. Hindi namin papalusutin. Doon pa lang, kaya nga sinasabi namin may reasons na, 2 reasons para hindi kayo makarating dito is, yun nga, unfit. So, kunyari mo, just in case lang may mga nandaya, for example, ang pagdating kasi dito, i-medical ulit for Emirates ID. Pag meron ding HEPA, HIV, TB, so papauwiin ulit siya sa Pilipinas. Oo, makikita rin kasi sa medical dito na ganun yung situation nyo. Yeah. So, ang mangyayari, kung meron kayong cases ng sakit, is madideport kayo papunta ng Pilipinas ulit. Yes, especially kadalasan yung may mga scar din sa lungs na hindi sila aware bakit sila may scar sa lungs or nagka-TB dati, hindi alam, bumaling lang or what. Ayan. So, strict sila dito sa United Arab Emirates. Ang pangalawa is may case. Kasi kakailanganin namin ng NBI dun sa tao na nasa Pilipinas. Oo, may case, may kaso sa Pilipinas. Kung ano, magnanakaw ka or something na Basta may ginawa kang krimen. As long as may case na meron kayo, hindi namin kayo mapapapunta dito. Okay? So ngayon, pag okay naman yung medical nyo, walang problema, dire-diretso na lang, waiting for the approval kay Consulate, kay POEA para magawa yung OEC. Kasi pag meron OWA, OEC, so smooth na lahat. Oo, sobra. Alam mo ba, dun sa mga napapunta namin dito sa United Arab Emirates, ang pinakamahalaga at pinaka-strong na document is OEC. Yes. So, sa sinasabi mo dito sa polo letter, kahit si Mark actually naguluhan, walang polo letter na ibibigay. Hindi sila magbibigay ng kahit anong letter. It's only the approval of your contract. Okay? So, ayun, uulitin ko, Ms. Zarilia, ang katanungan, may employer ako, pati visa, pero di ko makakuha ng OEC kasi walang polo letter. So, yun lang ang kailangan mo, verification of the contract and then POEA, isa-summarize namin. So, ulitin ko, verification ng contract sa consulate at accreditation sa Pilipinas ng company and yun, makakuha na ng OWA o ECPDOS. Kaya feeling ko, yung kailangan mo dito is kami. Albab Alabyad. Yes, kung kailangan mo ng tulong, hindi maintindihan na amo mo, you can give
our number to your employer and then we're going to help you. Okay? Kadalasan kasi sa mga nagiging problema nga dun sa employer is pag nalaman na nila yung gastos, kahit gumastos na sila sa visa mo. Kasi gumastos na sila sa visa talaga eh. So pag gumastos na ng visa, pagkatapos gumastos na ng ticket, tapos na-offload na, tapos ipapatry pa to, pas gagastos pa ulit. So ngayon, nawawalan sila ng pag-asa. Tsaka dumadami yung gastos. Doon minsan nagbaback out yung mga company na bakit may gastos. Actually, ano nga sila, bakit ganito mag-hire sa Pilipinas? Ang hirap. Kasi pag sa India, Pakistan, binigyan na ng visa, may ticket, diretso sila. So sa Pilipinas, medyo iba yung proseso, which is talagang madugo, lalo na kung for example, walang assistance katulad namin, pupunta ngayon doon sa consulate yung employer. Most of the time, yung mga lumalapit sa amin, parang 5 beses na daw pabalik-balik kay consulate, pa iba-iba daw yung sinasabi. Kasi nga, kunyari mo, check, wala ka nito, uwi ka na agad. So, pagbalik ulit, wala ka nito, hindi check ng lahat ng documents. So, pag nangyari yon, napagod na, ma-expire na yung visa, masasayang. Doon pala nalapit sa atin. So, sasabihin namin ngayon yung buong proseso. No? So, napakadami namin mga Filipino na natulungan na from Philippines papunta dito sa United Arab Emirates at mga employer na gustong kumuha doon sa Pilipinas. Oo, at ito yung sinasabi namin na direct hire process. Yes. So, dahil dito din sa YouTube, madami nakakita sa atin kung paano nga ba yung ginagawa natin. Okay. So, Ms. Zorilla, maraming salamat po ulit at sana nasagot namin yung katanungan mo at sana makatulong kami in the future na pagpunta mo dito sa United Arab Emirates. So, see you here. Kontakin mo kami kung may mga katanungan ka sa amin, kagaya nito, at kung gusto mo magpa-process sa amin, we're going to help you. Yes. Thank you, Ms. Zorilla, and see you here in Dubai. Dubai! Bye.